Dahan-dahang sumisikat ang araw sa mga bubong ng lima, tinina ang mapagpakumbabang pader ng bahay kung saan nakatira si Camila, isang 38 taong gulang na babae na, sa kabila ng pinong kulubot at nananatili pang madilim na bilog, ay may espesyal na kislap sa kanyang mga mata ang pag-asa. Araw-araw, gumigising siya ng alas 5 ng umaga para magluto ng kape ng kanyang pamilya. Ang kanyang asawang si Esteban ay nakatulog ng isang oras na iyon. Ilang taon na itong routine. Hindi kailanman nagreklamo si Camila. Pinili niyang magmahal ng may pag-abandona, kahit na ang pag-ibig bilang kapalit ay tila mas malayo. Si Esteban, isang negosyante sa industriya ng konstruksyon, ay ang uri ng tao na nag-iisip na siya ay nasa itaas ng mga simpleng bagay. Sa paglipas ng mga taon, ang kanyang vanity ay lumaki sa bilis ng kanyang kumpanya. Nagsimula siya mula sa ibaba, may dalang mga bag ng semento. Ngunit ngayon, sa edad na 44, nakasuot siya ng mga tailored suit at nagmamaneho ng kotse na nakakaakit ng pansin sa anumang kalye sa lungsod. Nakatira pa rin siya sa ilalim ng parehong bubong ni Camila, ngunit ang kanyang isipan, at marahil ang kanyang puso, ay wala kahit saan malapit sa iyon. Nang umagang iyon, inilagay ni Camila ang kape sa mesa at tinawagan ang kanyang asawa na may parehong lambing tulad ng dati. Nagmadali siyang bumaba, tiningnan ang kanyang cellphone habang kumakaat ng isang piraso ng tinapay at mantikilya. Halos hindi na siya hinawakan ng kanyang mga mata. Umiti pa rin si Camila. "Good luck sa inyong pagkikita, mahal ko," sabi niya habang inaayos ang kanyang kurbata. Nagpakawala si Esteban ng halos otomatikong salamat at lumabas nang hindi man lang naghahalikan sa noo, tulad ng dati niyang ginagawa ilang taon na ang nakararaan. Nakatayo si Camila sa kusina, nakatingin sa bakanting upuan sa kanyang harapan. Sa mga sandaling iyon ay may tumama sa kanyang dibdib. Samantala, sa kabilang panig ng bayan, si Isabela, isang 26 na taong gulang na batang babae, ay nagtatapos ng kanyang klase sa Pilates. Isang influencer at kamakailang nagtapos sa marketing, ang kanyang kagandahan ay isang tunay na eye-catcher saan man siya magpunta. Ngunit lampas sa kanyang hitsura, siya ay may isang mata na sinanay upang makita ang mga pagkakataon na may kirurhiko katumpakan. Isa na rito si Esteban. Nagkita sila sa isang networking event na pinangasiwaan ng isang bangko. Nagsalita si Esteban tungkol sa kanyang mga plano sa hilaga ng bansa, nakinig si Isabela na may perpektong kalkuladong ngiti na nagpapalabas ng matatamis na papuri at bahagyang tawa sa tamang oras. Maya-maya pa ay nagpalitan na sila ng number. Wala pang isang buwan, lihim na hapunan. At sa dalawa, walang kabuluhang mga pangako ng walang hanggang pag-ibig. Nagsimulang mapansin ni Camila ang mga palatandaan. Hindi kilalang pabango sa damit, masamang dahilan, mga mensahe na hindi sinasagot. Noong una, mas gusto kong isipin na ito ay stress, ang mga hinihingi ng trabaho o marahil isang krisis sa edad. Ngunit ang kanyang intuition, gaano man siya kahirap patahimikin siya, ay sumisigaw ng malakas sa kanya mula sa loob. Umuulan noong Martes nang maganap ang komprontasyon. Huli nang dumating si Esteban at natagpuan si Camila na nakaupo sa sala, hawak ang kanyang cellphone. Sa screen, isang mensahe mula kay Isabela ang nagsasabing, "Kagabi ay kamangha-mangha. Hindi ako makapaghintay na ikaw at ako lang. Karapat-dapat ka sa isang tao sa iyong antas." Malamig siya. "Ano ba yan, Camila?" Sinubukan niyang magkunwaring katatagan. "Iyan ang hinihiling ko sa iyo, Esteban." "Ano ito?" Ang katahimikan ay naging hindi makayanan. Sinubukan ni Esteban na bigyang katwiran ito, magikot-ikot, sisihin ang gawain, magsuot at luha. Pero deep inside, hindi naman ako na-guilty sa akin. Nagdesisyon na siya, kahit wala siyang lakas ng loob na sabihin ito ng malakas. Nang sumunod na linggo ay umalis na si Esteban. Kailangan daw niya ng space. Na gusto kong maranasan ang bago. Sana maintindihan ni Camille. Dahil ang pag-ibig kung minsan nagbabago. Hindi umiiyak si Camila sa harap niya. Hindi niya isinara ang pinto hanggat hindi siya tumawid sa pintuan. Lumipat siya sa pinakamahal na lugar ng lungsod, sa isang apartment na tinatanaw ang dagat kung saan naghihintay sa kanya si Isabela na may mga baso ng alak at mga pangako ng isang buhay na puno ng kaguluhan, malayo sa inip ng kasal.
Si Camila, sa kabilang banda, ay nanatili sa kanyang simpleng tahanan na hinahati ang kanyang mga araw sa pagitan ng maliit na workshop ng pananahi na minana niya mula sa kanyang ina at ang mga gabi kasama ang kanyang tasa ng tsaa. Ngunit may isang bagay sa kanya na nagsisimula ng magising. Ang pagtataksil ay hindi lamang nadurog sa kanyang puso, ngunit naglabas din ito ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Sa katunayan, ang tila isang wakas ay ang simula ng kanyang muling pagsilang. Ang bahay kung saan nakatira si Camila, bagamat disente, ay puno ng mga alaala na ngayon ay tila mas buhay kaysa dati. Makikita sa mga larawan sa dingding ang mga sandali na talagang nakangiti sila ni Esteban. Ang workshop, sa dulo ng patio, ay maliit ngunit amoy ng nakaraan, mga bagong tela at pag-asa na tinahi ng kamay. Doon na natapos si Camille. Sa pagitan ng mga thread at karayom, naaalala niya na ipinakita sa kanya ng kanyang ina ang mga unang tahi, na nagsasabi sa kanya na ang isang mahusay na mananahi ay hindi lamang nag-aayos, ngunit nagbabago. At nang hindi niya alam, nagsimulang magbago rin si Camila. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagkuha ng maliliit na komisyon mga damit sa gabi para sa mga kapitbahay, pagkatapos ay mga damit na ginawa para sa mga bata. Mabilis na umunlad ang kanyang talento sa pamamagitan ng pag-aaral. Sa loob ng ilang linggo, mayroon na siyang linya ng order at sinimulan niyang irehistro ang workshop bilang isang formal na negosyo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na ako ang may kontrol. Sa kabilang panig ng bayan, ang bagong buhay ni Esteban kay Isabela ay tila kinuha mula sa isang magasin mga mamahaling restoran, mga paglalakbay sa Cusco at Arequipa, mga hapunan kasama ang mga mahahalagang negosyante. Nagawa ni Isabela na gumalaw sa lahat ng kapaligiran matikas sa harap ng mga kasosyo ni Esteban, walang pigil sa mga social network, madamdamin sa pagpapalagayang loob. Ngunit may isang bagay na itinatago niya ang kanyang tunay na interes ay hindi siya. Sila ang mga kontak niya. Nagsimulang dumalo si Isabela sa mga kaganapan ng mag-isa, gamit ang pangalan ni Esteban upang buksan ang mga pintuan. Nakikipag-usap siya sa mga tatak, nagbebenta ng kanyang imahe, namumuhunan sa advertising. Siya ay ambisyoso. At si Esteban, na nabulag sa kanyang ego, ay hindi namamalaya na ginagamit niya ito bilang isang springboard. Samantala, madalas na bumisita si Camila mula kay Beatriz, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong teenager siya. Si Beatriz, isang nurse sa pamamagitan ng propesyon, ay marunong makinig tulad ng walang iba. Tahimik niyang pinagmasdan ang muling pagtatayo ni Camila. Hinihikayat niya siyang kumuha ng mga larawan ng kanyang mga nilikha, magbukas ng pahina sa mga social network, magtiwala sa kanyang sarili. Hindi mo alam kung gaano kakatalento, itigil mo na ang pag-iisip na tapos na ang buhay mo dahil lang sa wala na siya. Siguro. Simula pa lang ito. Ang mga salitang ito ay naghasik ng binhi. Lumikha si Camila ng isang Instagram account na tinatawag na Camila Hechomano at nagsimulang mag-upload ng mga footage sa likod ng mga eksena mula sa workshop. Ang unang reaksyon ay nagmula sa mga kapitbahay, pagkatapos ay mula sa mga estranghero. Ibinahagi ng isang lokal na influencer ang isa sa mga damit ng kanyang mga anak at sa loob ng ilang oras, nakakuha si Camila ng daan-daang mga tagasunod. Ang kanyang pagiging tunay, pagiging simple at talento ay naantig ang mga puso. Hindi lang ito tungkol sa damit. Ang mga ito ay mga bagong simula. Kasabay nito, nakilala namin si Julieta, ang nakababatang kapatid ni Esteban. Hindi tulad niya, si Julieta ay palaging malapit kay Camila at hindi kailanman nagtiwala kay Isabela. Matapos ang paghihiwalay, sinubukan niyang kausapin ang kanyang kapatid, ngunit wala siyang ibang nakilala kundi ang kawalang malasakit. Kaya sinimulan niyang bisitahin si Camila ng madalas, tinutulungan siya sa mga ideya, pakikipag-ugnay at, higit sa lahat, emosyonal na suporta. Ikaw lang talaga ang nagpapahalaga sa pamilya namin, Camila. Hinding-hindi ako titigil sa pagtingin sa iyo bilang aking kapatid na babae, sabi niya minsan, na may luha sa kanyang mga mata. Sa kanyang bahagi, sinimulan ni Esteban na mapansin ang maliliit na bitak sa perpektong mundo na kanyang itinayo. Ang mga pagpupulong sa mga kasosyo ay tensyonado. Isang mahalagang gawain ang naantala dahil sa mga pagkakamali ng mga bagong tao na inirerekomenda sa kanya ni Isabela. At ang pinaka-nag-aalala na bagay ang isang mamumuhunan ay nagsimulang humingi ng mga resulta na hindi dumating. Ngunit si Esteban, na nabulag sa kanyang pagmamataas,
ay walang nakitang koneksyon sa pagitan ng kanyang mga desisyon at mga kahihinatnan nito. Samantala, si Camila, nang hindi naghahangad ng paghihiganti, ay naging mas malakas. Ang mga gabing dating puno ng katahimikan at kalungkutan ay ngayon ay puno na ng mga kahilingan, proyekto at pangarap. Ang bawat damit na inihahatid niya ay parang bagong pahina sa kanyang kasaysayan. At habang tumuto siya, mas buo na naman ang pakiramdam niya. Ang 5, na may kaguluhan, makulay na pamilihan, at simoy ng Pasipiko, ay ang perpektong setting para sa kaibahan na ito, isang babae na muling nagtatayo ng kanyang dignidad ng may pagpapakumbaba at katotohanan. At isang lalaki na dahan-dahang dumula sa kailaliman na siya mismo ang naghukay. Kumbinsido pa rin siya na nasa taas. Ngunit tahimik lang ang tadhana. At sa lalong madaling panahon ay mapapatunayan nito na walang makakatakas sa mga kahihinatnan, lalo na kung ang tunay na pag-ibig ay hinahamak. Ang pangalan ni Camila ay nagsimulang umalinggaw-gaw ng malakas sa social media at sa mga handcrafted fashion events sa 5. Sa mas mababa sa 3 buwan, kung ano ang nagsimula bilang isang paraan upang mabuhay emosyonal ay lumago sa isang negosyo na may sariling buhay. Inanyayahan siyang ipakita ang kanyang trabaho sa isang cultural fair sa Kennedy Park, isang iconic na punto sa lungsod. Ang maliit na stall na pinalamutyan ng mga bulaklak na tela ay nakaakit ng dose-dosenang mga tao sa loob lamang ng ilang oras. At doon, sa pagitan ng masigasig na mga customer at taos-pusong papuri, muling naramdaman ni Camila ang isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon pagmamalaki sa kanyang sarili. Samantala, nagsisimula ng mapagtanto ni Esteban na ang kanyang bagong buhay ay may mga kahungkagan na hindi kayang punan ng karangyaan. Si Isabela, na dating matamis at kaakit-akit, ngayon ay hinihingi. Pinunan niya ang paraan ng kanyang pananamit, ang paraan ng kanyang pagsasalita, maging ang kanyang mga ideya sa negosyo. Mahal ko, kailangan mong i-update ang iyong imahe. Ang klasikong negosyanteng ito ay makaluma na, sabi niya sa kanya isang gabi, nang hindi tumitingin sa kanyang cellphone. Napalunok si Esteban. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang maliit siya. Ngunit ang kanyang kawalang kabuluhan at takot sa paghatol ng iba ay pumigil sa kanya na aminin na marahil. Nagkamali siya. Lalong lumakas ang pressure sa trabaho. Ang isa sa mga pinakamahalagang kontrata ay kinansela dahil sa mahinang pagpapatupad at isang pangunahing inhinyero ang nagbitiw na binabanggit ang maling pamamahala. Nagsimulang matulog ng masama si Esteban, uminom ng higit pa kaysa dati, at ilabas ang kanyang pagkadismaya sa mga hangal na pagtatalo kay Isabela. Ang paraiso na ipinangako niya ay nagsisimula ng maglaho. Kasabay nito, na-interview si Camila ng isang lokal na istasyon ng radyo na humanga sa kwento ng kanyang pagtagumpayan. Sa panayam, mahinahon siyang nagsalita, nang hindi binanggit ang mga pangalan, ngunit nilinaw na muling itinayo niya ang kanyang buhay matapos ang hindi inaasahang pag-abandona. Ang announcer, halatang naantig, ay nagsabi sa ere. Camila, ikaw ay isang inspirasyon sa lahat ng mga kababaihan na naniniwala na ang lahat ng bagay ay nagtatapos kapag ang isang tao ay umalis. Napatunayan mo na kung minsan. Kapag may umalis na tayo, sa wakas ay nakarating na rin tayo. Nag-viral ang interview. Daan-daang kababaihan ang nagkomento, nagbahagi, at ang Camila Hechomano account ay nakakuha ng higit sa 10,000 mga tagasunod sa loob lamang ng ilang araw. Nang makita ni Julieta ang epekto, tinawagan niya ang kanyang kapatid. Nakita mo na ba ang ginagawa ni Camille? Nagniningning siya, Esteban. At ano ang kinalaman ko doon? Sagot niya, naiinis, nakaramdam ng kakaibang buhol sa kanyang dibdib. Siguro lahat. Siguro wala. Naisip ko lang na dapat mong malaman na habang ikaw ay. Hindi namin alam kung saan. Nanalo siya. Ang pag-uusap na ito ay umalinggaw-ngaw sa kanyang isipan sa loob ng ilang araw. Nang linggong iyon, dumating si Esteban sa apartment at natagpuan si Isabela na nagre-record ng isang promotional video na nakasuot ng designer outfit na binili niya mismo. Nang kausapin niya ito, itinaas lang niya ang kanyang kamay. Hindi ngayon, Esteban. Ako ay buhay. Matutong igalang ang aking gawain. Lumabas siya ng apartment nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Sumakay siya sa kotse at nanatili roon ng isang oras, hawak ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang Instagram sa isang kapritso at nagsulat, Camila Hechomano.
Ang mga larawan ng mga damit, ang mga mensahe ng suporta, ang mga komento na puno ng pagmamahal. Ang lahat ng ito ay tila iba ang mundo. Isang mundong iniwan na niya mismo. Nang hindi namamalayan ang kahalagahan nito. Sa kabilang panig ng 5, nagsisimula ng makakuha ng komisyon si Camila mula sa mga lokal na artista at pinag-iisipan na niyang kumuha ng assistant. Si Beatriz, na laging nasa tabi niya, ay hinikayat siyang lumaki na ang kanyang mga paa sa lupa at bukas ang puso. Mahal mo pa rin ba si Esteban? Tanong niya sa kanya minsan. Huminga ng malalim si Camila bago sumagot. Mahal ko siya. Marahil ay may naramdaman pa rin ang isang bahagi ng aking kalooban. Ngunit hindi na ito pag-ibig. Ito ay pasasalamat. Dahil kung hindi siya umalis, hindi ko na sana natagpuan ang aking sarili. Habang ang tagumpay ni Camila, si Esteban ay lumubog ng mas malalim at mas malalim sa mga panloob na krisis. Nagsimulang matulog si Isabela sa isa pang silid at sinabing kailangan niya ng espasyo. At isang gabi, matapos ang isa pang pagtatalo tungkol sa isang post na ginawa niya sa isa pang influencer, sumabog si Esteban. Nawala ko ang lahat sa pagsisikap na mabuhay ang pangarap na ito sa iyo. Ngayon ko lang nalaman na ang panaginip na iyon ay sa iyo lamang. Nasa entablado lang ako. Si Isabelle, nang hindi nawawala ang kanyang kahinaan, ay malamig na sumagot. Kaya sa wakas ay naintindihan mo na. Ang problema ay huli mo na itong ginawa. Parang nagudyok sa kanya ang mga salitang iyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, walang sagot si Esteban. Lumabas lang ito. Walang layunin. Nang umagang iyon, naglalakad siya sa malamig na kalye ng 5 na may pakiramdam na gumuho ang mundo. Ngunit ang hindi ko pa alam. Nagsisimula pa lang ang tadhana na ayusin ang mga kamay ng orasan. At ang kanyang pagkahulog, bagamat tahimik, ay malayo pa sa katapusan. Habang ang buhay ni Camila ay nagkaroon ng mga bagong anyo ng tagumpay at layunin, lumitaw ang maliliit na kwento sa paligid niya na naugnay sa kanya na nagpapatibay sa kanyang landas ng muling pagsilang. Isa sa mga kwentong iyon ay tungkol kay Mateo, isang 12 taong gulang na batang lalaki na nakatira sa tabi ng kanyang lola. Nagtataka at laging nakatuon sa paggalaw ng pagawaan, ginugol niya ang mga hapon sa bakod, nag-aalok ng kanyang tulong upang mailuad ang mga tela o walisin ang semento. Si Camila, na nabighani sa kanyang pagpapalaki at ang kislap sa kanyang mga mata, ay nagsimulang isama siya sa mga simpleng gawain na nagbibigay sa kanya ng isang bagay na hindi niya kailanman naranasan pansin at pag-aalaga. Halos araw-araw ay pumupunta si Mateo sa workshop. Ayon kay Beatriz, parang bagong binhi ito sa buhay ni Camila. Ang bata ay nagbibigay ng kagalakan, ngunit din ng pagmumuni-muni. Ipinaalala niya sa kanya na kahit sa gitna ng sakit, laging may puwang para tanggapin, turuan at magbago. Sinimulan siyang turuan ni Camila kung paano manahi at unti-unti ay nagpakita siya ng mga kasanayan sa kanyang mga kamay. Para bang natural na nagtagpo ang kanilang mga kwento, dalawang inabando ng puso na ngayon ay kasama ng isa't isa. Samantala, hinarap ni Julieta ang sarili niyang mga laban. Sa pamamagitan ng pananatiling malapit kay Camila, lalo niyang inilalayo ang kanyang sarili sa kanyang kapatid, na nagsimulang tratuhin siya ng malamig. Gayunman, kumbinsido si Julieta na ang pagsuporta kay Camila ang tamang gawin. Hindi lamang para sa pag-ibig, kundi para sa hustisya. Kung tutuusin, nasaksihan ko sa loob ng maraming taon ang tahimik na pagsuko ni Camila sa isang kasal na katumbas lamang sa isang tiyak na lawak. Si Julieta, na isang abogado, ay nagsimulang tumulong din kay Camila sa ganap na formalisasyon ng kanyang trademark at paglikha ng mga kontrata upang maprotektahan ang kanyang mga disenyo. Siya ang nagmungkahi na irehistro ang mga piraso gamit ang isang orihinal na mayakda na selyo at inihanda ang lahat ng dokumentasyon ang hindi sinisingil siya ng ₱1. Sa pagitan ng mga talakayan at mga ideya, ang panukala ay ipinanganak upang buksan ang isang maliit na pisikal na tindahan, doon mismo sa kapitbahayan, sinasamantala ang lumalaking kakayahang makita. Kasabay nito, dumaranas ng personal na krisis si Beatriz. Ang ospital na pinagtatrabahuhan niya ay pinutol at nanganganib siyang matanggal sa trabaho. Nang malaman ito ni Camila, hindi siya nagatubiling magalok sa kanya ng partnership sa workshop. Noong una ay tumanggi si Beatriz, ngunit matapos ang matinding pagpipilit, tinanggap niya ito. Ito ay isang bagong hakbang para sa kanilang dalawa. Ang babaeng lagi niyang inaalagaan ay inaalagaan na ngayon.
Ang mga suplot na ito ay naging isang mahalagang bahagi ng tela ng kwento. Hindi lamang nila binigyan ng lalim ang paglalakbay ni Camilla, ngunit ipinakita rin nila kung paano ang sakit, kapag natanggap ng katotohanan, ay maaaring maging isang network, isang hindi nakikitang link na nagugnay sa mga tao at posibilidad. Samantala, sa kabilang panig ng bayan, mabilis na lumala ang relasyon nina Esteban at Isabela. Si Isabela, na sikat na ngayon sa social media, ay nakakuha ng kontrata sa advertising sa isang multinational cosmetics company at nagsimulang maglakbay ng palagi. Sa kabilang banda, lalong naiwan si Esteban. Ang pinakamasamang bahagi, sinimulan niyang mapansin na ginagamit niya ang kanyang apartment upang tumanggap ng iba pang mga bisita, mga influencer, litratista, modelo nang hindi man lang kumonsulta sa kanya. Isang gabi, pag-uwi niya sa bahay ng sorpresa, nakakita siya ng recording sa gitna ng sala. Hindi man lang nagabala si Isabela na magbalat kayo sa kanya. Dito ka nakatira, Esteban, pero ang buhay ay dumadaan sa likuran mo. Matutong tumayo sa bit o maging handa na umalis sa eksena. Ang dating pagnanasa ay naging kahihiyan. Wala nang lakas si Esteban na makipagtalo. Lumabas lang siya muli, pero ngayon ay may katiyakan na siya ay ganap na nag-iisa. Tumaas ang panloob na tensyon. Ang mga kasosyo ay nagsimulang questionin ang mga kamakailang desisyon at ang mga pagkalugi sa pananalapi ay nanganganib sa mahalagang proyekto. Siya, na noon pa man ay pinuno, ngayon ay hindi na pinansin sa mga pagpupulo. Ang kanyang payo ay hindi na pinakinggan at nagkaroon ng pag-uusap tungkol sa isang posibleng tahimik na impeachment. Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng kawalan ng balanse, nagkaroon siya ng emosyonal na pagkasira. Hindi ito isang bagay na dramatiko. Isang umaga, hindi na siya makabangon sa kama. Nakatayo siya roon, nakatuon ang kanyang mga mata sa kisame, sa ganap na katahimikan. Sa kauna-unahang pagkakataon, walang tao sa paligid. Nang lumubog si Esteban, namulaklak si Camilla. Ang tindahan ay pinasinayaan sa suporta ng buong kapitbahayan. Si Mateo, na nakasuot ng bagong uniforme at badge na may nakasulat na official assistant, ay namimigay ng mga lobo sa mga bata. Naroon sina Julieta, Beatriz, mga kapitbahay at maging ang mga dating customer. Ito ay higit pa sa isang komersyal na pagbubukas, ito ay isang pagdiriwang ng buhay na kanyang muling itinayo. Nang araw na iyon, hindi na inisip ni Camilla si Esteban. Sa kauna-unahang pagkakataon, naging malaya ang kanyang isipan. Ngunit ang tadhana, na hanggang noon ay nanahi ng tahimik, ay malapit nang hilahin muli ang mga PC. Parang nagmamadali ang takbo ng panahon para sa lahat. Maliban kay Esteban, ang kanyang mga araw ngayon ay paulit-ulit na ng katahimikan, distansya, at hindi maipahayag na pagsisisi. Sinimulan niyang makaligtaan ang isang bagay na hindi niya akalaing mawawala sa kanya, ang paggalang. Hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa kanyang sarili. Hindi na niya nakilala ang sarili sa salamin. Ang tiwala, nangingibabaw na tao. Nawala siya. Sa kanyang lugar ay may pagod na anino na may nawawalang tingin. Ang dayami na pumutok sa likod ng kamelyo ay dumating nang magpatawag ng espesyal na pulong ang mga miyembro. Pumasok si Stephen sa silid na may maling katiyakan, ngunit sinalubong siya ng malamig at malayong mukha. Ang pangunahing mamumuhunan, isang matandang lalaki na nagngangalang Don Arturo, ay nagsalita ng malupit. Esteban, ang iyong pamumuno sa nakalipas na ilang buwan ay naglagay ng aming reputasyon sa panganib. Ang mga proyekto ay naantala, ang mga supplier ay nagagalit, at ang iyong personal na imahe. Ito ay lumala. Nakagawa na kami ng desisyon. Epektibo kaagad, pansamantalang suspindihin ka mula sa executive director. Sinubukan ni Esteban na ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ginawa niya ang desisyon. Pinalitan siya ng isang dating karibal sa industriya, isang taong itinuturing niyang walang kakayahan. Sa sobrang lungkot ay lumabas siya ng kwarto nang hindi lumingon sa likod. Patuloy na tumunog ang kanyang cellphone, ngunit hindi man lang niya nakita kung sino ang tumatawag. Nang gabing iyon, bumalik siya sa apartment at natagpuan niya si Isabela na nakahanda na ang mga maleta. Pupunta ako sa Sopaulo. Binigyan nila ako ng alok na hindi ko kayang tanggihan, sabi niya habang nagtatype sa kanyang cellphone. Hindi ka kasama sa mga plano ko. Ito sa pagitan namin. Ayan ka na. Siya ay nanatiling hindi gumagalaw, nang hindi gumagalaw, habang siya ay lumabas sa pamamagitan ng parehong pintuan kung saan siya ay pumasok sa kanyang buhay ng walang luha,
walang pagkakasala, lamang na may isang tiyak na kawalan. Kinabukasan, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pinuntahan ni Esteban ang lumang bahay kung saan siya nakatira kasama si Camila. Dahan-dahan siyang pumasok sa kotse. Mas maganda ang mukha kaysa sa naaalala ko. Mayroong isang bagong karatula, Camila Handmade Couture at Disenyo. Dumating at umalis ang mga tao. Ngumiti. Kilusan. Buhay. Lahat ng nawala sa kanya. Nagparada siya ng isang bloke ang layo at nagtungo sa bakod, hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Habang papalapit siya, nakita niya si Mateo na nagwawalis sa pasukan na nakasuot ng kanyang asul na uniforme at ang kanyang badge na may nakasulat na assistant. "Can I help you?" Nakangiting tanong ng binata. "Ako. Tanong ko lang po kung nandito po ba si Ines Kim." Tiningnan siya ni Mateo ng ilang segundo at saka ngumiti ng mahina. Tapos na siyang magsuot ng damit. "Ngunit masasabi ko sa iyo na dumating ka." Nagatubili si Esteban. Isang bahagi ng kanyang kalooban ang gustong pumasok, upang ipaliwanag ang kanyang sarili, upang sabihin ang lahat ng bagay na tumitimbang sa kanyang dibdib. Ngunit ang isa pa, marahil ang pinakatapat na bahagi, alam na wala ng puwang para sa kanya. Tumango lang siya at tumalikod sa paligid. Mula sa loob ay pinagmamasdan siya ni Camila sa bintana. Nakita niya ang kanyang dating asawa na nakatayo roon, nag-aatubili, nalilito, nag-iisa. Ngunit hindi siya lumabas. Huminga siya ng malalim at bumalik sa sala, kung saan sinusubukan ng isang customer ang damit pangkasal. "Gumawa ka ng magic, Camila. Mukhang ipinanganak ang damit na ito para sa akin," sabi ng babae na nakangiti sa harap ng salamin. Ngumiti si Camila. At sa ngiti na iyon, may lakas. Hindi ito pagmamataas o paghihiganti. Iyon ay kapayapaan. Sa labas, si Esteban ay naglalakad sa mga lansangan ng kapitbahayan kung saan siya ay dating kilala bilang ang matagumpay na tao. Ngayon ay isa na lang siyang lalaki. Isang tao sa pagkasira. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap siya ng liham. Isang tunay na liham na nakasulat sa pamamagitan ng kamay. Iyon ay kay Juliet. "Mahal na kapatid, hindi ko alam kung naiintindihan mo ang lahat ng pinagdaraanan mo. Siguro hindi na ngayon. Umaasa ako na balang araw ay maintindihan mo rin ito. Ang nawala sa iyo ay hindi lamang isang babae. Nawalan ka ng isang kaalyado, isang kaibigan, isang babaeng nagmamahal sa iyo, kahit na hindi mo ito karapat-dapat. Ang buhay ay tungkol sa pagbabalik ng eksakto kung ano ang ibinigay mo sa mundo. Hindi ito parusa. Ito ay isang kahihinatnan. At kung may natitira pa sa iyo na gusto kong itayo muli, magsimula sa iyong sarili. Pag-ibig, Juliette." Sigaw ni Esteban nang matapos siyang magbasa. Sa kauna-unahang pagkakataon, hinayaan niya ang kanyang sarili na bumagsak ng lubusan. At sa pagbagsak na ito, marahil ay nagsisimula na ang tunay na posibilidad ng pagbabago. Samantala, na-interview si Camila sa isang pambansang palabas sa telebisyon. Ang kanyang kwento ng tagumpay ay nagbigay inspirasyon sa libu-libong kababaihan. Sa workshop, ikinuwento niya ang kanyang kwento ng may katahimikan. Sa wakas, tinanong siya ng host, "Kung kaya mong bumalik sa nakaraan, may babaguhin ka ba?" Natahimik si Camila ng ilang segundo. Pagkatapos ay sumagot siya, "Hindi. Hindi ang sakit o ang pagkawala. Dahil iyon ang nagdala sa akin dito. Sa ngayon, kinikilala ko ang aking sarili. At iyon ay nagkakahalaga ng higit pa sa anumang bagay na iniwan ko." Tumayo ang mga manonood at binigyan siya ng standing ovation. At sa sandaling iyon, natapos ng tadhana ang pagtahi ng isa pang hindi nakikitang punto ng kasaysayan nito. Ang palabas ay nai-broadcast sa buong bansa na bumubuo ng isang mas malaking epekto kaysa sa naisip niya. Ang kanyang kwento ng pag-abandona, muling pagtatayo at katatagan ay naantig ang mga puso sa bawat sulok. Sa loob lamang ng ilang oras, lumaki ang kanyang account sa social network mula 20,000 hanggang mahigit 100,000 followers. Ang ilang mga tatak ay nagsimulang makipag-ugnay sa kanya sa mga panukala para sa pakikipagtulungan at ang mga imbitasyon para sa mga panayam, kumperensya at pakikipagtulungan ay patuloy na bumuhos. Halos hindi na masagot ni Beatrice ang telepono sa workshop dahil sa dami ng mensahe.
Si Julieta, sa kanyang bahagi, ay tumulong sa maingat na pagpili ng pinakamahalagang mga panukala. Sa kabila ng emosyon, nanatiling matatag ang kanyang mga paa sa sahig. Alam niya na ang nagawa niya ay hindi isang lumilipas na tanyag na tao. Ito ay paggalang, pagkilala at isang bagong pagkakakilanlan na binuo niya point. Si Mateo, na ngayon ay may maliit na espasyo sa workshop upang pag-aralan at idisenyo ang kanyang mga unang sketch, ay naging isang uri ng mascot para sa kumpanya. Ngunit higit pa riyan, ito ay isang simbolo ng bagong yugto paglago na may layunin, may pag-ibig na may mga ugat. Siya at si Camila ay bumuo ng isang malalim at halos maternal bond. Hinikayat niya siyang mangarap ng malaki, at ipinaalala niya sa kanya araw-araw na ang isang kilos ng pagmamahal ay maaaring baguhin ang kapalaran. Sa kabilang banda, si Esteban ay namuhay sa kabaligtaran na sukdulan. Dahil walang posisyon sa kumpanya, na ang kanyang bank account ay pula at ang kanyang reputasyon ay mababa sa lahat ng oras, napilitan siyang bumalik sa opisina bilang isang ordinaryong empleyado. Kasalukuyan siyang nasa ilalim ng pangangasiwa ng mga kasamahan na dati nang gumagalang sa kanya. Dahil sa kanyang sugatang pagmamataas, gusto niyang isuko ang lahat, ngunit dahil sa kakulangan ng mga pagpipilian, naroon siya. Para siyang nakulong sa isang sirang bersyon ng kanyang sarili. Naglakad siya na nakayuko ang ulo sa mga pasilyo ng kumpanyang itinatag niya, na hindi pinansin o tiningnan ng may awa ng mga empleyado na ngayon ay itinuturing siyang halimbawa ng hindi dapat gawin. Araw-araw, naramdaman niya ang kahungkagan na iniwan ng kanyang sariling mga desisyon. Naglaho na ang luho. Prestihiyo, sumingaw. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kalungkutan ay hindi na isang pagpipilian. Iyon ang kanyang realidad. Maya-maya pa ay nagpasya si Esteban na magsulat ng liham kay Camila. Hindi upang humingi ng tawad, alam niya na maaaring huli, ngunit upang aminin ang kanyang pagkakamali. Ang liham ay taos-puso at nagsasabi ng mga bagay tulad ng, "Matagal bago ko nalaman na nawala ko na ang pinakamahalagang bagay na mayroon ako. Hindi lang ikaw ang asawa ko, ikaw ang pinakatapat kong salamin. At sinira ko ang salamin na iyon dahil sa pagmamalaki." Tahimik na binasa ni Camila ang sulat, mag-isa, sa kanyang silid. Hindi siya umiyak, pero hindi rin siya ngumiti. Ipinikit lang niya ang kanyang mga mata at nagpasalamat sa kanya, nang tahimik, dahil nakarating siya rito ng may dignidad. Inilagay niya ang sulat sa isang drawer. At hindi siya sumagot. Hindi dahil sa kawalang malasakit. Ngunit dahil naunawaan niya na ang ilang mga sagot ay ibinibigay ng tahimik at may distansya. Paminsan-minsan ay binibisita ni Julieta ang kanyang kapatid. Sa isa sa mga interview na ito, tinanong siya ni Esteban, "Sa palagay mo ba ay mapapatawad niya ako?" Napabuntong hininga si Julieta bago sumagot. "Napatawad ka na niya, Ellen." Ngunit hindi ito nangangahulugang babalik siya. Ang pagpapatawad ay hindi palaging bumabalik. Kung minsan ay nangangahulugan lamang ito ng kalayaan. Ilang araw nang umalinggaw sa kanyang isipan ang mga katagang ito. Nagsimula siyang lumabas ng mas kaunti upang mag-isip ng higit pa. Humanap siya ng therapist. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko maintindihan ang iba. Ngunit ang kanyang sarili. Nagsimula siyang makipagtulungan sa mga proyektong panlipunan na may kaunting natitira sa kanyang kayamanan. Hindi dahil sa walang kabuluhang pag-ibig sa kapwa, kundi dahil sa pagsisisi na naging tunay na pagnanais na maging kapakipakinabang. Si Camila, sa kanyang bahagi, ay tinanggap ang isang imbitasyon na ipakita ang kanyang koleksyon sa isang internasyonal na handcrafted fashion fair sa Bogor. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na umalis siya ng bansa. Naglakbay siya kasama sina Beatriz, Julieta at Mateo, na may dalang maleta na puno ng mga damit na gawa sa kamay at isang pusong puno ng pasasalamat. Sa airport, bago sumakay, hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay at nagtanong, "Kinakabahan ka ba?" Camila surit. "Kaunti." Ngunit ito ay isang magandang nerbiyos. "Alam mo ba kung kailan mo naramdaman na naroon ka sa lugar na kailangan mo?" "Tama iyan." At doon, napapaligiran ng mga taong nagmamahal sa kanya, alam ni Camila na hindi na masakit ang sakit ng nakaraan. Hindi dahil nakalimutan niya, kundi dahil nagbago na siya. Mas masigla pa si Bogot kaysa sa inaakala ni Camila. Ang mga makukulay na kalye, ang musika ng mga artista sa kalye, ang mga pagdating at pagpunta ng mga taga-disenyo at artesano mula sa buong Latin America.
Ang lahat ay lumikha ng isang nakasisigla at masiglang kapaligiran na puno ng mga posibilidad. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Camila na bahagi siya ng isang bagay na mas malaki. Hindi na siya nakaligtas sa sakit, siya ay isang babae na kinikilala para sa kanyang sining, kanyang lakas at kanyang paglalakbay. Pinagsama-sama ng handcrafted fashion show ang dose-dosenang mga exhibitor, bawat isa ay may sariling kwento. Ngunit kakaunti lamang ang gumagalaw tulad ni Camila. Ang kanyang mga dula ay may isang bagay na hindi natutunan sa anumang kurso o kinopya ang kaluluwa. Bawat tahi, bawat tissue, ay tila may peklat na naging kagandahan. Ang mga mamamahayag, mamimili at iba pang mga taga-disenyo ay hindi lamang dumating upang makita ang koleksyon, kundi pati na rin upang makilala ang babaeng ito na may malambot na tinig, isang tahimik na ngiti at isang matatag na tingin. Sinagot ni Camila ang lahat ng may kababaang loob. Hindi niya kailanman binanggit ang pagtataksil bilang sentro ng kanyang kwento. Nagsalita siya tungkol sa mga ribuot, tungkol sa layunin, tungkol sa kung paano ang sakit ay maaaring gawing damit. Si Beatriz, na laging nasa tabi niya, ay tuwang-tuwa na makita siyang puno. Naalala niya ang babaeng tahimik na umiiyak ng buong magdamag. Ngayon ay simbolo na ito ng lakas. Ipinagmamalaki ni Julieta ang negosasyon sa mga tindahan na interesadong ipamahagi ang mga damit ni Camila sa ibang bansa. Si Mateo, gamit ang kanyang badge, ay tumulong sa likod ng mga eksena at nag-sketch pa ng mga ideya para sa isang linya ng mga bata na balak na ilunsad ni Camila. Araw-araw na naramdaman ni Camila na may nakahanay sa loob niya. Unti-unti nang nagiinit ang bigat ng nakaraan. Hindi dahil nakalimutan niya, kundi dahil sa wakas ay naintindihan na niya. Lalo pa siyang natuwa sa landas na tinatahak niya. Samantala, sa 5, sinimulan na ni Esteban ang sarili niyang paglalakbay, kakaiba at mas kalmado. Ang mayabang at tiwala na lalaki ay ganap na nawala. Ngayon ay isa na lang siyang taong nagsisikap na malaman kung ano ang naging kalagayan niya. Sinimulan niyang bisitahin ang isang proyektong panlipunan sa mga kabataan sa mga mahihinang sitwasyon, kung saan nagbigay siya ng mga lektura tungkol sa mga pagkakamali na ginawa sa buhay at sa trabaho. Ikinuwento niya ang kanyang kwento ng walang palamuti o pagbibiktima. Tapat siyang nagsalita at sinisikap na pigilan ang iba na gumawa ng parehong mga pagkakamali. Isang araw, pagkatapos ng isa sa mga pag-uusap na ito, isang binata ang lumapit sa kanya. Esteban, sa palagay mo ba ay may pag-asa pa ba para sa isang taong nakagawa ng napakaraming pagkakamali? Huminga ng malalim si Esteban bago sumagot. Laging may ilan. Ngunit hindi ito madali. Hindi ito mabilis. At hindi palaging ang mga taong nasaktan mo ang maghihintay sa iyo sa huli. Ang tunay na pagkikita ay wala sa kanila. Ito ay sa iyong sarili. Ang mga pag-uusap na ito ay nagpapanatili sa kanya ng matatag. Ang mga ito ay parang mga dinakikitang tahi sa kanyang kaluluwa. Hindi para burahin ang nakaraan, kundi para suportahan ang mga bagay na maaari pa ring iligtas. Isang buwan matapos bumalik sa Peru, nakatanggap si Camila ng isang espesyal na komisyon upang lumahok sa isang fashion show sa temang ang mga kababaihan na napagtagumpayan ang sakit. Tinawag ito ni Camila na Rebirth. Ibinigay niya ang lahat para sa proyekto. Ang bawat damit ay magdadala ng pangalan ng isang babae na muling itinayo Beatriz, Juliette, Rose, at ang isa sa kanila, lalo na, ay tinatawag na Esperanza. Ang parada ay naganap sa isang tradisyonal na teatro sa 5. Puno ito. Umiiyak ang mga manonood. Nakatanggap ng standing ovation si Camila. Sa wakas, naimbitahan siya sa entablado. Mapagpakumbaba, kinuha niya ang mikropono at sinabi, "Ako ay isang mananahi lamang. Hindi ako gumagawa ng mga himala. Ngunit naniniwala ako sa kapangyarihan ng isang thread, ang isa na pumipigil sa kung ano ang nasira. Kung minsan, ang kailangan lang natin ay isang taong susuporta sa atin hanggang sa maalala natin kung sino tayo." Tahimik ang teatro. At pagkatapos, sumabog sa palakpakan. Hindi lamang itinalaga ng gabing iyon si Camila bilang isang artista, kundi pati na rin bilang simbolo ng pagpapabuti sa sarili. Sa anino, sa likurang hanay ng mga manonood, nanonood si Esteban. Nakita niya ang kanyang dating asawa na nagniningning tulad ng dati. At siya ay umiyak. Hindi dahil gusto ko siyang balikan. Ngunit dahil sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang nawala sa kanya.
Hindi lang siya basta-basta babae. Ito ay isang buhay. Hindi niya sinubukang lumapit. Hindi siya humingi ng paumanhin. Siya ay umalis ng tahimik, ang kanyang puso ay puno ng isang bagong bagay, ang pagsisisi ay naging pag-aaral. Hindi ito nakita ni Camille. Ngunit may isang bagay sa kanya na nagsasabi sa kanya na naroon na siya. Gayunman, wala siyang naramdamang sakit. Ni galit. Nakadama siya ng kapayapaan. Kasi alam ko na ang kwento niya. Hindi na ito tungkol sa kanya. Siya iyon. At sa oras na iyon, higit kailanman, ito ay nabenta out. Matapos ang resounding tagumpay ng seryeng Rebirth, ang buhay ni Camila ay naging mas matindi at nakakagulat ritmo. Ang mga panukala ay nagsimulang bumuhos mula sa lahat ng dako. Inanyayahan siya ng mga universidad na magbigay ng mga lektura. Inalok siya ng mga publisher ng mga kontrata upang sabihin ang kanyang kwento sa isang libro. At kahit na ang isang internasyonal na kumpanya ng produksyon ay nagalok sa kanya ng pagkakataon na gumawa ng isang dokumentaryo tungkol sa kanyang buhay. Para bang sa wakas ay nakilala ng mundo ang isinusuot niya ng tahimik sa loob ng maraming taon ang lakas ng loob. Ngunit, sa kabila ng panlabas na ningning, nanatiling tapat si Camila sa kanyang kakanyahan. Patuloy niyang binubuksan ang kanyang workshop araw-araw sa 8 personal na tinahi ang pinaka-espesyal na mga piraso at inaalagaan ang bawat customer ng may pagmamahal at pakikinig. Alam ko na ang pagkakaiba nila ay wala sa katanyagan. Ngunit hindi upang mawala dito. Si Mateo, na ngayon ay 13, ay lumalaki hindi lamang sa laki, kundi pati na rin sa kumpiyansa. Sa tulong ni Beatriz at Julieta, pinatala siya ni Camila sa isang art school na may buong scholarship. Ang bata ay namumulaklak sa harap ng lahat at ipinagmamalaki na siya ay magiging isang fashion designer paglaki niya. Ngayon tinawag niya itong godmother at tahimik siyang naghahanda upang gawing formal ang kanyang pag-aalaga. Samantala, patuloy na sumusulong si Esteban sa mabagal ngunit matatag na hakbang. Nakatira siya sa isang maliit na apartment na may 2 silid-dulugan at nagturo ng mga klase sa gabi sa pamamahala at pagnenegosyo sa mga kabataan mula sa mga mahihinang komunidad. Pinalitan niya ang marangyang kotse para sa pampublikong transportasyon at nagsimulang magluto muli ng sarili niyang pagkain. Hindi dahil sa kakulangan ng mga pagpipilian, ngunit bilang bahagi ng kanilang panloob na paglilinis. Isang araw, binisita siya ni Julieta at nagulat siya sa pagkakasunod-sunod ng lugar. Walang luho, ngunit may kapayapaan. Mga halaman sa bintana, mga libro sa mesa at isang lumang makinilya minana mula sa kanyang ama, mapagmahal na naibalik. Natututo akong makinig ng higit pa kaysa sa makapagsalita, sabi niya habang ibinubuhos niya ang kanyang kape. At binabago nito ang lahat. Ngumiti si Juliet ng magiliw. Hindi mo na maibabalik ang nawala sa iyo, Esteban. Ngunit maaari kang bumuo ng bago. At na, kung minsan, ay nagkakahalaga ng higit pa. Habang ang mundo ay sumusuko sa talento ni Camila, isang alok ang partikular na nakakuha ng kanyang pansin, isang internasyonal na fashion house ang nagaanyaya sa kanya na maglunsad ng isang koleksyon ng pakikipagtulungan sa mga taga-disenyo mula sa Europa at Asia. Ang tanging kondisyon manirahan sa Paris sa loob ng 6 na buwan. Hinikayat siya ni Beatriz. Gayon din si Julieta. Maging si Mateo, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsabi sa kanya, "Kailangan mong umalis. Mas malaki pa ito kaysa sa lahat ng pangarap natin, godmother." Gayunman, nagalinlangan si Camila. Hindi dahil sa takot, ngunit dahil sa paggalang sa kanilang mga ugat. Alam niya na ang desisyong ito ay magmamarka ng simula ng isang bagong siklo, marahil mas malayo sa nakaraan at mas mahirap kaysa sa anumang naunang isa. Humingi siya ng 1 linggo para mag-isip. Sa parehong panahon, nakatanggap siya ng hindi inaasahang liham. Isang opisyal na imbitasyon na nilagdaan ng isang internasyonal na day upang kumatawan sa Peru sa isang komperensya sa pagnenegosyo at katatagan ng kababaihan. Ang kaganapan ay ipapalabas ng Lev sa iba't ibang mga bansa. Ang tema mga kababaihan na muling isulat ang kanilang kapalaran gamit ang kanilang sariling mga kamay. Napangiti si Camila habang binabasa ito. Pakiramdam niya ay palaging nakikipagsabuatan ang sansinukob upang dalhin siya ng higit pa. Ngunit kasabay nito, isang kalungkutan ang ipinanganak sa kanya. Parang wala pang importanteng nangyari. Tulad ng pag-ikot na nagsimula ilang taon na ang nakararaan. Naghihintay pa rin ako ng konklusyon.
Nang gabing iyon, habang inihahanda niya ang mga materyales sa komperensya at nirerepaso ang kontrata sa Paris, nakadama si Camilla ng hindi mapakali na kapayapaan. Uminom siya ng tsaa, lumabas sa balkonahe at hinayaan ang kanyang tingi na maglakad-lakad sa kalangitan. Malakas ang ihip ng hangin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng ilang segundo at biglang nalaman niyang may papalapit na. Hindi ko alam kung ano. Ngunit alam kong kailangan kong maging handa. At siya ay, dahil ang nakaraan, bagamat nagbago, ay hindi palaging nalilito. Kung minsan, bumalik, hindi upang sirain, ngunit upang ibunyag. At kung ano ang mangyayari ay maglalagay kay Camilla sa harap ng kanyang pinakamahalagang desisyon, sumulong nang hindi lumingon sa likod. O kaya naman ay bumalik sandali para ayusin ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang araw ng komperensya ay bukang liwayway na may malinaw na kalangitan at isang malamig na simoy ng hangin na tumatakbo sa pagitan ng mga gusali sa lima. Si Camilla ay nagsuot ng isa sa kanyang sariling mga nilikha, isang kasuotan sa garing at malalim na asul na tono, na may borda na gawa sa kamay na nagsasabi, sa maselan na stroke, ang kwento ng isang babae na nakaligtas sa bagyo. Natutong sumayaw kasama ang hangin. Puno na ang auditorium. Ang mga kababaihan ng iba't ibang edad, pinagmulan at propesyon ay nagtipon doon hindi lamang upang matuto, kundi pati na rin upang maging inspirasyon. Umupo si Camilla sa front row, naghihintay sa kanyang turn na umakyat sa entablado. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mahinahon ngunit matatag. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa pag-iwan. Ito na ngayon ang dulo ng isang hindi malamang na trajektory at ang simula ng maraming iba pa na magbibigay inspirasyon. Ilang minuto bago siya tinawag, nilapitan siya ni Julieta, dala ang kanyang cellphone sa kanyang kamay at halo-halong ekspresyon ng pagkagulat at atensyon. Cami, kailangan mong makita iyon. Ito ay isang artikulo na inilathala sa real-time ng isa sa pinakamahalagang portal ng balita sa bansa. The headline from millionaire businessman to anonymous volunteer: the fall and rebirth of Esteban Aguilar. Ilang segundo bago nag-react si Camilla. Bigat pa rin ang pangalan. Tahimik siyang nagbabasa. Ito ay isang tapat na salaysay na isinulat ng isang mamamahayag na nakapanayam sa kanya pagkatapos ng isa sa kanyang mga lektura. Hayagan niyang binanggit ang kanyang mga pagkakamali, ang kawalang kabuluhan na bumulag sa kanya, ang babaeng nawala sa kanya, ang landas ng kalungkutan na nagdala sa kanya sa kailalim. At ang proseso ng muling pagtatayo, mabagal, masakit, tunay. Kung naunawaan ko kanina ang kahalagahan ng isang tahimik na presensya, ng isang pangaraw-araw na kilos, ng isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng palakpakan. Baka naman naiwasan ko na ang sarili kong pagkahulog. Pero kung mapipigilan ko ang ibang tao na mahulog ngayon, siguro may layunin pa rin ang pinagdaanan ko. Esteban Aguilar. Napatingin sa kanya si Juliette, hindi sigurado kung ano ang magiging epekto nito. Ngunit si Camilla, sa kahinog na itinuro sa kanya ng oras at sakit, ay huminga lamang ng malalim. Mabuti na lang at naintindihan mo. Kahit nahuli na ang lahat. Sa puntong iyon, tinawag nila siya sa pangalan. Tumayo siya, naglakad papunta sa entablado para pumalakpak, at tumayo sa harap ng mikropono. Tahimik ang mga manonood. Tiningnan ni Camilla ang mga manonood, pagkatapos ay sa kamera na live na nagsasahimpapa. At sinimulan niya. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ako na ang pagsisimula ay nangangahulugang pagbura ng lahat ng bagay na nasasaktan ako. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na ang pagsisimula muli ay pag-aaral na tahiin muli ang ating kasaysayan, kahit na ang mga bahagi na nasira. Kasi yung mga luha lang. Sa mga taong humuhubog sa atin. At sa mga salitang ito, sinimulan niya ang isa sa mga pinakanakakaantig na talakayan ng kaganapan. Nagsalita siya tungkol sa mga desisyon, tungkol sa pagkalugi, tungkol sa kung paano ang sakit ay maaaring maging isang hilaw na materyal. Ginamit niya ang simple at makataong metapora. Nagsalita siya tungkol sa workshop, tungkol kay Mateo, Beatrice, Julieta. At, nang hindi pinangalanan ang mga pangalan, nagsalita siya tungkol sa isang tao na umalis at kung sino. Pinalayan niya ito. Sa huli, pinalakpakan siya. Luha. Mga yakap. Salamat. Ngunit hindi pa dumarating ang tunay na kasukdulan. Sa labas ng auditorium, sa pagitan ng mga pagbati, yakap at mga larawan, isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa karamihan.
Esteban. Wala siyang dalang bulaklak. Hindi siya humingi ng kapatawaran. Mamasa-masa lang ang mga mata at mapagpakumbabang postura. Nakita niya ito, dahan-dahang lumapit, tumigil ng ilang hakbang ang layo, at tinanggal ang kanyang cap bilang tanda ng paggalang. Napatingin sa kanya si Camila. Ilang sandali pa ay tila tumigil ang oras. Hindi ako pumupunta para humingi ng kahit ano, sabi niya sa mababang tinig. Gusto ko lang makita ka. Sabihin mo sa mukha mo ang hindi ko pa nasabi. Salamat. Upang maging mas mahusay kaysa sa nararapat sa akin. At paumanhin. Para sa lahat. Natahimik sandali si Camila. Pagkatapos ay ngumiti siya. Isang tahimik na ngiti, walang galit. Pinatawad ko na kayo, Esteban. Ngunit ngayon, sa pakikinig sa inyo, napagtanto ko na ang pinakamahalagang bagay ay hindi iyon. Ito ay na ikaw. Pinatawad mo rin ang iyong sarili. Tumango siya, lumipat. Pagkatapos, nang walang ibang salita, tumalikod siya at umalis. Pinagmasdan siya ni Camila na lumayo, sigurado na sa wakas ay ito na ang huling tahi ng tahi na ito. Ang tiyak na pagsasara ng sakit. Ang simula ng ganap na kalayaan. Makalipas ang ilang oras, habang nag-iimpake siya papuntang Paris, tumingin si Camila sa bintana at nakita si Mateo na nagguhit sa kanyang notebook. Nakita niya ito, umiti sa kanya at bumalik sa linya. At sa sandaling iyon, alam niya ang kanyang kapalaran ay nagsisimula pa lamang. Si Paris ay dumating tulad ng isang banayad na simoy ng hangin sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Hindi siya umalis para tumakas sa nakaraan, kundi para palawakin ang kasalukuyan. Ang mga cobbled na kalye, ang mga eleganteng workshop, ang mga cave na puno ng kasaysayan. Tila nabulong ng lahat sa kanya na kabilang din siya roon. Hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang manlilikha. Bilang isang kumpletong babae. Mayari ng kanyang sarili. Sa loob ng 6 na buwan ng internasyonal na proyekto, pinangunahan ni Camila ang paglikha ng isang koleksyon na pinagsama ang mga pamamaraan ng artisanal ng Peru sa mga modernong uso sa Europa. Ang tagumpay ay kaagad. Ang mga piraso ay ipinakita sa Paris Fashion Week at nakatanggap ng kritikal na papuri. Ang kanyang pangalan ay nagsimulang maiugnay sa isang bagay na bihirang at mahalaga, pagiging tunay sa oras ng pagkopya. Ngunit, sa kabila ng kaakit-akit, hindi tumigil si Camila sa pagtingin sa kanyang mga ugat. Tuwing gabi, kapag natapos na ang gawain, tinatawagan niya si Mateo, na ngayon ay nakatira kasama sina Beatriz at Julieta, na may psikolohikal na suporta at mga plano sa pag-aampon na isinasagawa. Naging matagumpay din ang kanyang buhay, at bahagi ito ng pamana ni Camila. Sa isang interview, sa pagtatapos ng kanyang pamamalagi, tinanong siya, ano ang sikreto sa paggawa ng isang buhay na minarkahan ng pag-abandona sa isang kwento ng tagumpay? Nag-isip si Camila ng ilang segundo, tumingin sa abot-tanaw at sumagot. Ang sikreto ay huwag kalimutan kung ano ang nasaktan mo. Ito ay tungkol sa hindi hahayaan ang sakit na maging ang tanging bagay na tumutukoy sa iyo. Ang mga bagong layer ay dapat natahiin sa itaas. Magtahi ng may pag-asa. Sa katotohanan, na may tapang. Sa kanyang pagbabalik sa Peru, tinanggap si Camila bilang isang bayani. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang kalooban, hindi niya naramdaman iyon. Patuloy siyang gumising ng maaga, uminom ng tsaa na may tinapay, manahin ng kamay, tumulong kay Mateo sa kanyang pag-aaral, at sumuporta sa mga adhikain na pinaniniwalaan niya. Ganoon din ang kanyang puso, ngunit ngayon ay gumaling na siya. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang pag-alis ni Esteban sa pansin. Binuksan niya ang isang maliit na negosyo sa pagsasanay para sa mga kabataan mula sa katamtamang pamayanan. Simple lang ang buhay niya at hindi na siya naghahangad ng pagkilala. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Tinanggap niya na ang ilang mga kwento ay hindi na babalik. Hindi ito ang katapusan, ito ay isang bagong pagkakataon upang magsimula. Hindi na siya muling nakilala ni Camille. Paminsan-minsan, naririnig ko ang tungkol sa kanyang mga inisyatibo. Tahimik pa rin siyang naghihintay na maging maayos na siya. Dahil ang pagpapatawad ay hindi nangangailangan ng presensya. Kailangan lang niya ng kapayapaan. Isang maaraw na araw, habang naglalakad siya sa mga lansangan ng 5, kasama si Mateo sa kanyang tabi at isang bagong koleksyon sa kamay, alam ni Camila, sigurado, na siya ay nanalo. Hindi dahil naging sikat na siya. Hindi dahil nalampasan niya ang iba.
Nanalo ako dahil sa kabila ng lahat. Pinili niyang mahalin ang kanyang sarili. At ito ang kanyang pinakadakilang tagumpay sa simula pa lang. Makalipas ang ilang taon, isang eksibisyon sa Milan ang nagsama-sama sa mga malalaking pangalan sa internasyonal na fashion. Kabilang sa mga highlight, isang discreet window display ang nakakuha ng pansin. Rebirth ni Camila Aguilar. Sa isang sulok, isang lumang larawan ng kanyang pananahi sa kanyang maliit na pagawaan sa Lima, at sa tabi nito, isang naka-frame na poster na may pangungusap. Hindi lang ako nagsusuot ng damit. Tinama ko ang aking kalayaan. Si Matthew, na ngayon ay 19, ay tumingin sa kanya na mailuha sa kanyang mga mata. Ito ang kauna-unahang show na lubos niyang pinag-usapan. Si Camila, sa likod ng entablado, ay tahimik na ngumiti. Alam ko na, kahit wala siya sa podyum, ang kwento niya. Patuloy pa rin siya sa parada. Sa yapak ng lahat ng mga taong tinulungan niyang magbago. Kung ang kwentong ito ay naantig sa iyong puso, ibahagi ito sa isang taong nakakaranas ng bagong simula. Minsan, ang lahat ng kailangan ng isang tao. Ito ay upang malaman na mayroong buhay at kagandahan pagkatapos ng sakit. Mag-iwan sa amin sa mga komento ano ang sandali na pinakagumagalaw sa iyo sa paraan ni Camila. At kung naniniwala ka rin sa kapangyarihan ng pagpapabuti sa sarili at pagmamahal sa sarili, ibahagi at mag-subscribe upang makatanggap ng higit pang mga kwento na magpapasaya sa iyo. Dahil ang bawat peklat ay maaaring maging sining. At ang lahat ng ito ay nagtatapos. Sa katunayan, maaaring ito ay isang muling pagsilang.